Amen! Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Good afternoon! Magandang hapon! Ayan, sino po dito excited na sa ating Christmas party? Taas ang paa! Ayan, na very good. Ang daming excited. Yan, so sa mga kasama po natin online, yan, maki-Christmas party rin po kayo sa amin ngayong hapon na ito. Yan, so ilang tulog na lang Pasko na? O, 3 days na lang, Pasko na, at talaga namang ito na po yung isa sa pinaka-inaabangan nating araw ng taon. Amen po ba? Ito yung taon kung saan masasabi natin na ito yung pinaka masayang araw sa isang taon. Amen ba? Kasi marami kami nakukuwang di ba? Maraming nakukuwang aginaldo, regalo. Pero hindi lang doon, no? Hindi lang dahil sa mga selebrasyon, kasiyahan, yan, party-party tayo. Kaya nagiging masaya yung araw na yun. Kasi yung Pasko, yun ay pag-alala natin doon sa kapanganakan ng ating Diyos at tagapagligtas. Amen? Sino ba ang inaalala natin kapag Pasko? Sino? Si Ninong? Si Ninang? Iniisip nyo na agad kung saan nyo sila huntingin. Nasaan kaya si Ninong? Gising ako maaga para makarami ako. Sino yung ganon? 5:00 pala na madaling araw naliligo na kahit malamig. Kasi excited na mamasko. Yan, di ba? Ito yung araw kung saan inaalala natin yung muli, yung kapanganakan ng ating Panginoon. At bukod doon, malapit na rin po ang bagong taon. So ilang tulog na lang, bagong taon na? Ilang araw na lang? We have 22 na ngayon, ilang araw na lang? Mag-compute tayo. Meron na lang tayong 9 or 8 days. Diba? Ibig sabihin, malapit na po ang pagpapalit ng taong ito. Ang tanong, yan, handa na po ba kayo na humarap sa panibagong taon? Yan, papasok na po tayo sa taong 2025. Parang dati lang, 18 years old lang ako eh. Ngayon, magti-28 na ako, hindi ko akalain na matanda na ako. So parang ang bilis ng panahon at ang bilis din ng pagbabago ng taon. Amen po ba? So ngayon, napaganda po na pag-uusapan natin at huwag kayong mag-alala at huwag kayong magagalit sa akin dahil mabilis lang to. Dahil alam ko, excited na kayong maglaro at mag-party-party. Yan, ang pag-uusapan po natin ngayon, dito po sa pag-uusapan natin, malalaman natin kung paano ba natin haharapin ang 2025 na puno ng pag-asa. Yan. So, samahan niyo po ako na basahin ng ating passage ngayon na matatagpuan sa John chapter 14 verse 1 to 3 at basahin natin ito sa NIV version. Yan, tayo po tayo lahat at sabay-sabay nating basahin ang ating passage. Yan. Okay? Verse 1. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Verse 2. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Sige po, tayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa isang pambihirang pagkakataon muli na binigay niyo po sa amin para kami ay makapakinig ng iyong salita at makapagsaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sinamahan niyo po kami sa taong ito at alam po namin na patuloy niyo rin po kaming sasamahan sa panibagong taon na darating. Nadalangin po namin, Lord God, na buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa at patuloy kang magturo, mag-reveal, Panginoon, sa bawat kabataan na dito. Itago niyo po ako sa inyong likuran at ikaw lamang po ang siyang maitaas at manguna, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ayan, so bawal pala maalog ang ating mic eh. Pag ako pa naman nagtuturo, malikot ako. Ayan, so maybe some of you, nabasa nyo na po itong passage na ito at narinig nyo na, kaya naman lagi nyong napapakinggan dito sa ating church. So, let me give you a short background about this passage. So, ito pong binasa natin, itong chapter 14. Yan, makikita po natin dito yung panahon ng huling hapunan. Are you familiar with Last Supper? Yan, yung huling hapunan. So sa chapter na ito, nasa huling hapunan si Jesus at kasama niya po dito yung kanyang mga disciples. At alam niya, noong mga panahon na ito, na nalalapit na yung pagdurusa niya at yung kamatayan, yung crucifixion niya. So kaya sinabi niya dito, nais niyang ihanda yung kanyang mga disciples sa mangyayari. Okay? At makikita din natin dito sa chapter na ito, yung pag-aalala ng mga disipulo. Naging balisa sila na dahil sinabi ni Jesus na iiwan na sila ni Jesus. So lubos silang nalungkot, natakot sila sa idea na mawawala na yung kanilang guro. Kasi si Jesus ay isang teacher. Yan, guro din si Jesus at yung Savior, di ba? So, kaya ang ginawa ni Jesus dito, binigyan niya ng pag-asa, ng pangakong pag-asa yung kanyang mga disciple. Binigyan sila ni Jesus ng katiyakan na kahit aalis na siya, hindi sila pababayaan. Di ba nabanggit niya dito, may plano siyang maghanda ng lugar para sa kanila sa kaharian ng Diyos. Di ba? So ito pong passage na binasa po natin, ay makikita natin na binibigyan ng pag-asa ni Jesus. At the same time, peace, kapayapaan, yung mga disciple niya bago man lang siyang umalis sa mundong ito. At naniniwala ako na hindi lang po sinabi ito ni Jesus sa kanyang mga disciples, kundi sinasabi din ito sa atin ng Panginoon. So, ngayon, marami tayong pagbabago na nararanasan. Sabi ko nga nung nakaraan, ang nananatiling constant sa mundong ito ay pagbabago. Change is constant. Diba? Sa pagbabagong dala ng bawat season ng ating buhay, pinapaalala sa atin ng passage na ito na manatili tayong puno ng pag-asa at may pananampalataya habang inaasahan natin na muling babalik ang ating Panginoon at magtiwala tayo sa mga planuhin ng ating Diyos. So ang tanong, nagtitiwala po ba tayo sa ating Panginoon? Nagtitiwala po ba tayo na kung paano tayo sinamahan ni Jesus ngayong taong 2024, ganun niya din tayo sasamahan sa taong 2025? Amen? Yan, amen. So ngayon, ang tanong na sasagutin natin, paano ba natin haharapin ang 2025 ng puno ng pag-asa? Kasi sabi nyo nga kanina, ilang tulog na lang? 2025 na? 8 days to go. So join me in our topic or message this afternoon entitled, When Season Change. Yan, salamat po sa napagandang PowerPoint. Yan, sino po ang gumawa nito? Kuya Eman, thank you so. Sino po? Kuya Arman, yan, maraming salamat po sa napagandang PowerPoint na ito. So, sabihin nga po natin, when season change. Yung malakas, isa pa. Yung excited sa Christmas party. Yon. Yan. So itong topic natin ngayong hapon na ito ay sumasalamin sa katotohanan na ang buhay ay puno ng pagbabago. Marami tayong pagbabago na nararanasan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Nung 2 years old ba siya, ganyan na itsura niya? Nung pinanganak ba siya ng nanay niya, ganyan na ba itsura niyan? Siyempre hindi, di ba? So maraming pagbabago, not only physically, di ba? Sabi ko nga sa mga estudyante ko, di ba? Ang teenager stage, yung adolescent stage, marami tayong changes na nararanasan dyan. Not only physically, mentally.
So sa panahon natin, nagbabago din. Mabilis na nagbabago. So maaaring yung pagpapalit ng bagong taon, ng taon, iyon ay pagbabago. Yung mga bagong hamon na kakaharapin natin ngayong 2025, panibago na naman yon, di ba? Subalit, dapat itong mga pagbabago na to ay hindi dapat natin kinatatakutan. Yan. Sino dito? Yan. Ako kasi, nung nalaman kong magdadalaga na ako, natakot ako eh. Kasi tutubuan na ako ng pimples. Yan. Marami ng change na mangyayari sa aking physical na pangangatawan. Sabi ko noon, naku, nakakatakot namang magdalaga. Sabi ko noon, baka mamaya maligawan agad ako. Joke lang yun, ha? So, isa po ito, yung pagbabago na dapat excited tayo na kaharapin. Bakit? Kasi ito yung pagkakataon kung saan binibigay sa atin ng Diyos para lumago po yung ating pananampalataya. At naniniwala ako, sino dito naniniwala na marami siyang pagsubok na dadaanan ngayong 2025? Magsabi ng Amen. Kasi yung mga pagsubok na yan ay normal na dapat nating daanan. Okay? So, samantalahin natin na itong mga pagbabago na ito, mapapalago natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So ngayon, 3 bagay. Paano ba natin haharapin ang 2025 ng puno ng pag-asa? Number 1, sinabi sa John chapter 14 verse 1, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. So unang bagay na dapat nating gawin para itong 2025 na ito ay mapuno ng pag-asa. Number 1, eliminate your fear. Everybody say, eliminate your fear. Ang unang hakbang sa pagharap sa bagong taon ay yung alisin natin yung ating takot. Sa halip na magpadala tayo sa takot, pangamba, magtiwala tayo sa Diyos na laging gumagabay sa atin. Di ba? Kung sinamahan niya tayo nung simula nung pinanganak tayo sa mundong ito, up until now, maniwala tayo, nakasama pa rin natin ang ating Diyos sa taong 2025. Yes, hindi naman tayo si Lord, no, na kayang kontrolin lahat ng mga pwedeng mangyari sa mundong ito. Maaari hindi natin kayang kontrolin o hindi natin kontrolado ang hinaharap, ngunit hawak ng Diyos ang lahat. Amen po ba? So, sa halip na mag-focus tayo sa mga takot natin, yan, natatakot ba kayo na bumalik sa school? Yan, mag-level up? Yan, no? Huwag po tayong matakot. Sa halip na mag-focus tayo sa takot, magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. So ito ay isang command. Pag sinabing command, ano sa Tagalog? Utos. Sabi ni Lord, do not let your hearts be troubled. So magtiwala ka sa Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. So, paano natin i-apply itong eliminate your fear? So, mabilis lang to. Una, letter A. Acknowledge your fears. Tanggapin na natural lang matakot, pero, take note, pero, wag mong hayaan na itong takot na ito ay yung magdikta sa mga desisyon mo. Okay? So, una, acknowledge your fears. Pangalawa, shift your focus to God. Kapag may nararamdaman kang takot or kapag nararamdaman mo ang takot, magdasal at alalahanin ang Diyos ay laging sumasa iyo. Sino dito, alam niya sa sarili niya na lagi niyang kasama ang Diyos? Sumigaw ng Amen! Ayan, ako nga ginagawa ko kapag mag-isa lang ako sa bahay o kaya dumadaan ako sa madilim na lugar, yung fear na gustong iparamdam sa akin ng demonyo,
pinapalitan ko to ng pagtitiwala sa Panginoon. Kumakanta ako ng worship song. Alam, yung favorite ko pa, One Way, Jesus. Naalala ko yun. Nung nasa bahay ako, pag mag-isa lang ako, kumakanta ako ng ganon. Nagpe-pray ako. So, pangatlo, embrace His peace. Tandaan na ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. So, di ba pag natatakot tayo, parang ang gulo-gulo ng isip natin. So, let us embrace His peace. Yung peace na nagmumula sa ating Panginoon. Yan, hindi po masama na humingi ng kapayapaan sa ating Panginoon. Di ba sa panahon na nagugulumihanan ka na, naguguluhan ka na sa buhay mo, sa mga problema mo, hindi po masama na sabihin kay Lord, Lord, pwede po ba bigyan niyo po ako ng kapayapaan? Yakapin niyo po ako sa kabila ng aking mga kabalisahan. No? Pwede niyo yung sabihin. So, ano yung tatlo? Paano natin i-apply yung eliminate? Paano natin tatanggalin tong takot na ito? Una, acknowledge your fears. Pangalawa, shift your focus to God. And letter C, embrace His peace. Yan, sana nagno-note kayo at tinatandaan nyo dahil mamaya may papremyo si Nanay Mikey nyo. So magbibigay ako ng papremyo doon sa makakaalala ng points ko at the same time yung mga sub-points. O mamaya, mayroon niyang regalo sa akin. So pangalawa, so una, paano ba natin haharapin ang taong 2025 ng puno ng pag-asa? Ano yung una? Eliminate your fears. Pangalawa, bukod sa pagtanggal ng takot, sinabi rin ni Jesus na magtiwala sa Diyos at sa Kanya. Di ba sabi niya nga doon, do not let your hearts be troubled. You believe in me, in God, believe also in me. So, pangalawa, enrich your faith. Sabihin nga po natin, enrich your faith. So, ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi isang pagtitiwala na siya ay mabuti at tapat sa kanyang mga pangako. Ang pananampalataya ang ating sandigan sa gitna ng mga pagbabago na nararanasan natin at mararanasan natin in the future. So ngayon, haharapin natin itong taong 2025 na ito na puno ng pag-asa sa pamagitan ng pagyayaman sa ating pananampalataya. So, paano naman natin i-apply ito? Letter A, deepen your relationship with God. Maglaan ka ng oras, ng panahon, no? Sa panalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagde-devotion. So, para mapagyaman or ma-enrich pa natin yung ating faith kay Lord, we need to deepen our relationship with God. O, letter B, yan, sana, nawa natatandaan nyo lahat ng sinasabi ko. No? Yan. Letter B, surround yourself with fellow believers. Surround yourself with fellow believers. Pakitingnan nga yung katabi. Ayan. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa'yo. Kasi kasama kita ngayon dito. Hindi kita kasama sa kompyuteran, hindi kita kasama sa bilyaran, at hindi kita kasama sa inuman. Kasama kita sa church. Yan. So, salamat kay Lord sa inyong lahat dahil nandito kayo. So, letter B, paano natin mapagyayaman ang ating pananampalataya sa Panginoon? Let us surround ourselves with fellow believers. Yung katabi mo na yan. Ang laki ng tulong sa'yo niyan. Diba? Para mapalapit ka pa sa Panginoon. Yung totoo, yung katabi mo ba, nilalapit ka kay Lord? O nilalayo ka pa kay Lord? So, ang fellowship sa kapwa Kristiyano ay nakakatulong upang mapalago ang ating pananampalataya. And letter C, yan, recall His faithfulness. O kayo, ang tanong ko sa inyo, naaalala nyo pa po ba yung mga pagpapala ni Lord sa buhay nyo? Sino nakakaalala pa dito? Sumigaw ng amen. Ayan. So, napakaraming blessing, di ba?
na binibigay sa atin si Lord, yung mga pagkakataong kumilos si Lord sa buhay natin. Bilang, di ba dapat inaalala natin to? Dahil ito yung nagiging inspirasyon natin para mas lalo tayo magtiwala sa ating Panginoon. Yan. So una, paano ba natin naharapin ang 2025 na puno ng pag-asa? Number 1, eliminate your fears. Pangalawa, enrich your faith. At pangatlo, di ba sabi ko sa inyo, mabilis lang to. Pangatlo, sabi kasi ni Ate Rachel, 5 minutes lang. Yan, joke lang yun. Number 3, sabi po sa verse 2 and 3, sabi dito, my Father's house, si Jesus po yung nagsasabi dito sa kanyang mga disciple, no? My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Grabe. Alam nyo, nung una kong mabasa to, at una kong marinig, dito ko na-realize na grabe ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Imagine, si Jesus namatay sa cross 2,000 years ago at umakyat sa langit para ipaghanda tayo. Diba? Sa kalangitan, ipaghanda tayo pag dumating yung panahon na bumalik siya dito at isama na tayo sa ating Diyos. Diba? So pangatlo, una, eliminate your fears. Pangalawa, enrich your faith. Pangatlo, at ito na rin yung panghuli, envision your future. Everybody say, envision your future. Sinasabi ni Jesus sa John 14, verse 2 to 3, na nag-ahanda siya ng lugar para sa atin. Diba? Imagine nyo, sino dito natutuwa kayo? Yan, kapag nalaman nyo na yung bibisitahin yung lugar, o bahay ng kaklase nyo, o kamag-anak kayo, natutuwa kayo dahil sinabi nila sa inyo, ay sige, magluluto kami, ipaghahanda namin kayo. Sino dito natutuwa pag ganon? Diba yung inaasikaso sila? Diba? Ang sarap sa damdamin ng ganon kapag pinaghahanda ka. Diba? So ang pangakong ito ay nagpapaalala na may magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Hindi lamang dito sa lupa, kasi ang daming promises ni Lord sa atin, di ba? Nandito pala tayo sa lupa, kundi pati na rin sa hinaharap. Yun ang pangako sa atin ng Diyos. Di ba? Ang pangako ni Jesus sa atin. Yan. So sinabi ni Jesus na siya ay aalis upang maghanda ng lugar para sa atin sa langit. Ang pangakong ito ay hindi lamang po tungkol sa buhay na walang hanggan o yung eternal life, kundi ang pangakong ito ay pagkakaroon ng tiwala na may inihanda ang Diyos para sa atin dito sa lupa at sa kabila. Ibig sabihin, doon po sa langit. So, dapat maging malinaw po sa atin at maging malinaw yung ating layunin. Ano ba yung mga goals natin sa buhay natin? Ano ba yung pananaw natin sa buhay natin? Dapat, itong pangako ni Lord, tinitingnan natin, ini-envision natin, dahil ito yung magbibigay sa atin ng direksyon at pag-asa habang tayo ay nandito pa sa lupa. So ngayon, how can we apply this? Envision your future. Paano ba natin to i-apply? Yan, letter A, set godly goals. Gumawa ng mga plano at layunin na nakatuon sa kalooban ng Diyos. Yan. Ito, pagkapapasok ang bagong taon, di ba? Lagi natin naririnig to. New Year Resolution. And maybe some of you, nag-goal setting na kayo o may goal na kayo para sa taong 2025 na ito, na darating na to. So ngayon, ang tanong, diyan ba sa mga plano nyo na yan, o mga pinaplano nyo, ay
in-acknowledge nyo ang Panginoon. Dapat yung goals natin, no, yung mga planuhin natin sa buhay, dapat laging naka-include ang ating Panginoon. Amen? O, parte ba ng 2025 nyo si Lord? Amen? O, narinig ko kayo ha. Sabi nyo yon. Nag-amen kayo. Dapat isama nyo si Lord dyan. O, letter B. O, hold on to His promises. Kapag nakakaramdam ka na ng hindi mo sure yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, alalahanin mo po yung pangako ng Diyos na may maganda siyang kinabukasan para sa'yo. Amen? Diba? Ano ba yung, ito, lagi ko tong inaalala every time na nagugulumihanan ako, naguguluhan ako, hindi ako makapagdesisyon, hindi ako makapag-focus sa mga bagay-bagay. Alam nyo yung una at pangalawang verse na laging pumapasok sa isip ko. Ayan, Isaiah chapter 41 verse 10. Ano kaya yun? Hindi nalagay dyan eh. Sabi po doon, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. Ito yung lagi ko tinatandaan. I will strengthen you, I will help you, I will hold unto you with my righteous hand. Lagi ko po yung iniisip. Sa kabila ng mga kaguluhan na pumapasok sa isip ko, no? Ito yung lagi kong tinatandaan, nakasama ko ang Panginoon. Bakit ako matatakot nakaharapin yung mga pagsubok na to? Bakit ako matatakot nakaharapin ang taong 2025? Kasama ko si Lord eh. Diba? Pangalawa, yan, alam ko, favorite nyo din to. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Diba? May kasiguraduhan ang future natin. Dahil inihanda na yon ng Panginoon. So let us hold unto His promises. Sabihin mo sa katabi mo, sagot ka ni Lord. Sagot ka ni Lord next year. Sagot ka ni Lord next year. Sagot ka ni Lord hanggang sa dumating na siya. Amen? So, pangatlo, at ito na rin ang panghuli. Yan, letter C. Live with eternal perspective. Huwag lamang mag-focus sa mga bagay na panlupa. Kasi hindi tayo mga taga dito. Alien tayo. Ito yung lagi ko nababanggit. Hindi po tayo dito. Ito po ay training ground lang natin. Hindi po tayo taga lupa. Tayo ay taga langit. O sino dito taga-langit? Taas ang kamay. O bakit tayo nyo magtaas? Hindi ba kayo taga-langit? Taga-langit tayo. Yan. We have eternal life because of Jesus. Diba? Kaya dapat namumuhay tayo na merong eternal perspective. No, ibig sabihin, wag lamang tayo mag-focus sa mga bagay na panlupa. Mag-invest din tayo ng mga bagay na may eternal value. Ano ba yung mga bagay na may eternal value? Yung paglilingkod kay Lord, di ba? Yung paggawa ng mga bagay na nakakalugod sa harapan ng Panginoon, di ba? Yung mahalin mo yung kapwa mo, tumulong ka sa mga nangangailangan. Yan yung mga may eternal value. Amen po ba? So dapat mamuhay tayo na meron tayong eternal perspective. Amen po ba? So ngayon, ulitin ko. Yan. Paano natin naharapin ang 2025 ng puno ng pag-asa? Ano yung number one? Number one, eliminate your fear. Pangalawa, enrich your faith. Pangatlo, envision your future. So itong message na ito, na when season change, ay pinapaalalahanan po tayo na ang pagbabago ay hindi po natin maiiwasan. Amen? Maaari nating harapin yung bawat season ng may lakas at pag-asa because of Jesus. No, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, di ba,
At yung takot, dapat inaalis natin yan. At pagyamanin natin yung pananampalataya natin sa Panginoon at tingnan natin yung future natin na kasama ang ating Panginoon. Tandaan natin, ang takot ay walang lugar sa puso na puno ng pananampalataya. So ngayon, kung ikaw ay natatakot dahil papasok na naman ang bagong taon, ako nga, I don't expect na itong taon na ito, in-expect ko, ikakasal ako ngayong taon na ito. Pero hindi ko in-expect na ngayong taon pala, kukunin ng Lord yung lolo ko. So, hindi ko in-expect yon at hindi ko hawak yung pwedeng mangyari, no? Ngayon or in the future. Kaya dapat, binibigay natin ito sa Panginoon at tarapin natin ito ng walang takot. Yan, alasin ang takot sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Yes, marami tayong struggles, pagsubok na pinagdaanan ngayong 2024, pero God is good all the time. And all the time, God is good. Kasi napagtagumpayan natin lahat ng iyon. At 8 days na lang ay 2025 na naman. At alam nyo, hindi po lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na humarap sa panibagong taon. Amen? Yung iba, maaga kinukuha ni Lord. Di ba? Yung iba, hindi na nila naabutan yung COVID. Di ba? Hindi na nila naabutan yung pandemic. Hindi na sila mabibigyan ng pagkakataon na harapin ang 2025. Pero tayo, binigyan ni Lord ng pagkakataon na harapin ang 2025 na puno ng pag-asa. So sa pagharap sa 2025, o anumang darating na panahon, tandaan natin yung pangakong binigay ni Lord. Sa verse 3. John 14, verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Tandaan natin na ang Diyos ay laging may inihahandang magandang plano para sa atin. Dito man po sa lupa o sa buhay na walang hanggan, kaya't harapin po natin ang bawat pagbabago na ito na may tapang, pananampalataya, pagtitiwala na kasama po natin ang Panginoon sa bawat yugto o bawat hakbang ng ating buhay. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo sa oras na ito. And I believe na ang Panginoon ay napakabuti. Kaya niremind niya tayo about sa message na ito. Kagaya ng mga disciple niya noon, nakaramdam sila ng takot, kabalisaan, dahil iiwan na sila ni Jesus. Pero mabuti, napakabuti ng ating Panginoon, dahil bago siya umalis noon, meron siyang pangako na iniwan. Hindi lamang sa kanila, kundi para sa ating lahat. Na may inihanda ang Panginoon. May inandang lugar para sa atin, sa kaharian ng ating Diyos. At tiyak na babalik at babalik si Jesus. Babalik si Jesus para tayo ay sunduin at isama sa kaharian niya, sa lugar na inihanda niya para sa atin. Yung lugar na yon, hindi natin may imagine kung gaano kaganda. Hindi natin kayang arukin. Hindi kayang arukin ng ating isipan kung gaano kaganda at pambihira yung hinanda ng Panginoon sa ating buhay. Ang tanong, isasama mo ba si Jesus sa 2025 mo? Isasama mo ba si Jesus sa mga susunod na taon mo? Isasama mo ba si Jesus sa buhay mo? I believe meron dito kinakausap ng Panginoon. And kung ikaw, kinakausap ni Lord, at gusto mong ibigay ang buhay mo kay Jesus,
pwede mong sundan itong maikling panalangin na ito. Tanda ng pagtanggap, pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon. Sige, inaanyayahan ko ang bawat isa na yumuko at pumikit. At sa oras na ito, kung ikaw yung tao na yon na gusto mong papasukin si Jesus sa buhay mo, kung ikaw yung tao na ito na gusto mong mag-decide na starting today, this year 2025, at sa mga susunod na taon, ay isasama mo na si Jesus sa buhay mo at kikilalanin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay mo dahil naniniwala ka na siya ang nagligtas sa'yo at may pangakong maganda ang Panginoon sa'yo sa muling pagbabalik niya. Samahan mo ako sa maikling panalangin na ito. Hindi ka lang basta mananalangin. Dapat ito'y mula sa iyong puso, buong puso kang lalapit sa Panginoon at isusuko mo at ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Kung ikaw yung tao na ito, pwede ba habang nananalangin tayo, yung kanang kamay mo ay itapat mo sa iyong kaliwang dibdib. Tanda na mula sa puso, sasabihin natin to sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay mabuti sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na binigay mo sa amin. Nauunawaan ko po na ikaw yung Diyos na namatay para sa akin upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, buong puso po ako na nagpapakumbaba sa inyong harapan at inaamin ko po na ako ay makasalanan. At ngayong oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran. Panginoong Yesus, sa oras din po na ito, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari at manguna, kumontrol sa aking buhay. At ngayon, naniniwala po ako na ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa isang pambihirang pagkakataon po, Lord, na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Sa paalala na ito, Lord God, na bago po magtapos ang taon na ito, o sa papasok na bagong taon, kami magtiwala sa pag-asa at pangako na binigay mo po sa amin, Panginoon. Lord, kung sino man po dito ay yung nakakaramdam ng takot, pangamba sa kanilang mga puso, Panginoon, alisin mo po ito, Panginoon. At bigyan mo po ito ng kapayapaan, ng peace, Panginoon, at pag-asa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ngayon din, Lord God, dinadalangin ko po, Panginoon, na pagyamanin mo pa ang pananampalataya namin, Lord God. Kung ano man po yung mga pagsubok pa na pagdadaanan namin, Lord God, maging dahilan po ito para mas magtiwala po kami sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord God, na ikaw po yung Diyos na hindi kami iniiwan, hindi nagpapabaya, Panginoon, at laging sumasama sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, naniniwala po kami na itong taong 2025, isasamahan mo po kami at pagyayamanin mo po ang pananampalataya namin sa inyo, Panginoon. Ngayon din po, Lord God, dinadalangin ko po, Panginoon, na sa bawat planuhin ng aming buhay, Panginoon, Lord God, turuan mo po kami
na lagi ka po namin i-acknowledge, Panginoon, na lagi ka po namin i-consider, Panginoon, sa mga goals, mga planuhin na aming gagawin, Panginoon. Dahil kapag wala ka po, Panginoon, sa buhay namin, ay wala rin po kaming magagawa, Panginoon. Baliwala lahat ng mga ginagawa namin sa mundong ito kung hindi naman ito para sa iyo, Panginoon. Lord, patatagin mo po kami, Panginoon, at palakasin pa, Panginoon. At naniniwala po kami na itong 2025 na ito, hindi pa man nagsisimula, ay gagawin mo na po itong matagumpay, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At dalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama mo sa maghapon na ito, sa amin pong party na gagawin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng nag-uumapaw na joy, kasiyahan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. At habang kami nagsasaya, Panginoon, nawa po ay mapasaya at mapangiti ka rin po namin, Panginoon. At ikaw lamang po ang maitaas po namin. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik na po namin lahat ng papuri at pasalamat sa iyo sa tanging pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Malakas na palakpak